Hello guys, welcome back to my channel. I'm Za and this is Za Canada. Welcome back. So today we are going to talk about another update from IRCC which is called right now na No to Mass Extension for Temporary Resident Visa. So let's break down lahat ng mga pinag-uusapan dito sa topic na to na walang judgment. Ouch! Isa ako sa mga taong maaapektuhan yan kung maisabatas man yan. Or kung mangyari man ang gusto ng mga Conservatives Party. Parang scary pakinggan, pero relax lang tayo. Okay? Inhale, exhale. Hindi ibig sabihin na uuwi ang lahat or something or mag-book na tayo ng flight. Pero need lang nating intindihin kung para saan ba to. And wag tayo magpanic. Ang mga conservatives, ayaw nila yung tinatawag na mass extension or yung mass conversion ng temporary visas. Yung kagaya nga ng mga nangyari noon. In short, gusto nilang power ng government na biglang, let me rephrase that. Gusto nilang pigilan ang power ng government na biglang i-extend or i-convert ang most ng temporary resident into something else nang walang klarong limitations. 'Di ba? Hindi kagaya ng dati na sobrang agad-agad lahat, sige gawin nating PR yan. O sige lahat gawin nating, bigyan natin ng kagaya ng pandemic. Kasi nangyari ito na yung pandemic. Since na walang nag-stop yung mga borders, ang ginawa nila sa lahat ng mga naka-visitor permit noong panahon na yon, if you find a job, then you can work. Ganun yung mga nangyari ng pandemic. Again, wala pa ako dito ng panahon na yon, but I have been hearing the news. And there are moments too na lahat na nag-apply na express entry, since at that time na naka-close yung mga border, ang daming na PR. Ang daming nag-grant ng permanent resident. Pero, di ba ito yung mga pangarap na mga natin? Yung mga pangarap ko or pangarap ng mga maraming naka-temporary work permit dito na, meron palang mass extension na tinatawag. Pinag-uusapan pala nila to. Kino-consider pala nila kami. Pero, syempre, ang gusto ng conservatives is may transparency. Ibig sabihin, may communication. Hanggang saan? Sino-sino? May explanation at hindi pwedeng bigla-bigla na lang. But then again, these are the things kung bakit ayaw nila ng mass extension. Kumbaga, hindi para sa lahat yung extension. May mangyayari extension, pero ikino-consider nila, ito yung mga bagay-bagay nito. The first one is public services na overloaded na, which is the healthcare, the housing, and the schools. Sa totoo lang naman talaga, medyo overloaded na yung healthcare, especially pag pupunta ka sa isang public hospital. Nasabi ko yan sa isang vlog ko last time. Kurt went to an emergency room for a possible heart condition. Thanks God, hindi naman. Pero, since that is emergency room, you expect that the doctor will take charge or will immediately attend to your case or to your situation. Kasi nga ganon. Pero, after 2 hours pa, na-check si Kurt. Kasi sa sobrang overloaded na nung healthcare. Meron pa nga isa doon, matanda. Sobrang hina na matanda niya na. It's an emergency situation kasi galing talaga siya na ambulance. And then, inupo lang siya doon sa isang seat doon sa emergency room. And then, halos kasabay namin siya nag-iintay. And she waited for like an hour or almost an hour doon. So, hindi agad-agad. And minsan, dun din sa mga apartment, wala kang makita na kasya sa budget mo kasi
ang mahal-mahal nila. And since nga nangyayari yung mga ganyan na kakulangan sa healthcare, pagtaas ng housing, pagtaas ng mga groceries, at the same time, there are migrants who'll tell you na you are doing the mass extension, but please take note na nagbabayad din yan ng tax. Nagbabayad kami ng tax at kami rin ang bumubuhay sa economy. Yung mga tax na ibinabayad namin, yan din yung mga tax na ibinabayad sa bawat doktor o bawat nurse or bawat public officials na mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pero ito ang sabi naman ng conservatives. Ang gusto lang naman nila is yung clear plan, hindi pwedeng biglaan at hindi pwedeng massive changes na walang consultation. So ito yung mga taong maaapektuhan yan. Yan yung mga naka-open work permit, naka-vulnerable open work permit, studying, nag-aantay ng PR, at yung iba na expired na in 2 weeks. So ito yung mga possible na mangyari when it comes to that mass extension. Hindi automatic. Mas hindi automatic ang extension dahil sa temporary public policy, yung tipong you have to you can extend everyone, but ngayon baka ang mangyari is medyo strict na yung vibes. Tapos, syempre, mas magiging kabado yung iba sa status. Temporary foreign worker na umaasa sa employer at mas takot na mawala ng trabaho. At syempre, kapag nawala ng trabaho, then paano na yung pamilya nilang binubuhay nila, kasama nila dito sa Canada? Well, let's just talk about a little bit, bakit nga ba talaga nagkaganito ang Canada? Bakit naging mas strict? The first one is, dami nilang pinapasok na study permit. Sobrang dami. Ang daming work permits din at the same time, ang daming visitor, tapos kulang ang housing. At yun na nga yung healthcare. Well, my personal take on this is naiintindihan ko naman na gusto ng control ng government, fair point, pero ang worry namin is baka maapektuhan din yung mga kabayan na nagsisikap at sumusunod sa batas. Yung mga nag-a-apply ng maayos, sila pa yung mga kinakabahan, katulad namin, 'di ba? Meanwhile, yung iba nag-overstay, nag-ghost employee, nag-ghost employer, tapos tumatawid ng border nang hindi alam, tapos hindi naman naaapektuhan ng law changes. So sana lang, pag nag-ayos sila ng policies, may transition plan dun sa mga tao na sumusunod sa batas, yung iba nag-work ng 2 jobs, nagbabayad ng mas malaking tax at nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Okay? So, ano nga bang ibig sabihin talaga ng mass extension na to? Hindi to ibig sabihin no. Okay? At wala nang chance. Wala akong sinabing ganyan. You always have to be informed and empowered. Okay? So, we always have to know what exactly is going on around us. Kaya nandito yung channel na to. Okay? So, ibig sabihin nito, magiging case-to-case to, may paperwork, may backup plan. So, dapat tayo lagi may backup plan. Once again, hindi tayo sumusuko. Pilipino tayo, napapagod, pero hindi sumusuko. Huwag mawala ng pag-asa, huwag mahiya magtanong, at huwag matakot magplano sa buhay. Okay? So again, I'm encouraging everyone to send me a letter. I'm going to leave my email address below. And just send me a letter. Anything under the sun, you can ask me. Okay? As long as it's related to our channel. Or kahit anong buhay-buhay na pinagdadaanan nyo ngayon as an immigrant dito sa Canada. Or as a new visitor or kahit sino ka pa. Okay, I'm encouraging you to send me a letter and then we'll read it into this channel so that lahat ng tao at least makaalam ng pinagdadaanan natin
pinagdadaanan ng bawat isang Pilipino dito sa Canada. Okay? If you like this video, don't forget to subscribe or join this channel. Comment sa baba kung ano sa tingin nyo ang mass extension. Ano ang insights nyo dyan. Laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching and I'll see you again next time. Goodbye.